So guys, halidi man ron, suroy-suroy sa ta. Ha? Nakasana ka sa Samari? Wala pa. Oran to. Malihog si Kuan. Oo. Siya na to. Apprenticeship Program Act at ang create as a corporate recovery at tax incentive for enterprises. Samantala, may nauna naman sa utusan ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na pag-aralan ang kanilang mga panuntunan para matiyak na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay nagagawang mapanatili ang kanilang regular na schedule ng wage review, pagpapalabas din ng wage orders sa tamang panahon at palakasin pa ang pagiging patas nito sa lahat ng stakeholders upang mapayasan ang mga alalahanin ng lahat ng sektor sa pagdala. Samantala, posibleng muling makaranas po ang Pilipinas ng parehong war dry months mula yan Marso 5 ay muyan sa nilabas na datos ni State Weather Bureau Chief Nathaniel Servando. Bagamat ayon mo sa State Weather Bureau Chief, mayroon pong ilang mga pag-ulan. Dalangan ng inaasahang pagsisimula naman nitong La Nina phenomenon dito sa ating bansa. At base din sa historical records, ang La Nina ay mas malamig kumpara ho yan sa El Nino phenomenon. Dagdag pa ng opisyal na bagamat ang forecast nga nitong State Weather Bureau sa warm dry months ay magtatagal lamang ng Nanay, wifi dia, di ba? ang naturang prediction Sir. ay binase sa notion na ang pagsisimula ng La Nina ay magtatagal mula Marso hanggang buwan ng Mayo. Ipaniliwanag din ng opisyal na hindi pa nga nakararanas sa ngayon ang ating bansa nito nga heat wave, dahil para matawag itong heat wave kailangan ito ay nararanasan na itatlo hanggang 5 araw na magkasunod ang temperatura ay dapat nalagpas sa degree Celsius, mas mataas kumpara yan sa average temperature para sa isang partikular na buwan. Samantala, iniulat naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na may namataang maliliit na bangka ng China ang nagpapalagaw-lagaw daw sa bisinidad ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. At base sa kanilang monitoring at mga impormasyong natala, ay nagmula ang naturang maliliit na bangka sa tatlong Chinese research vessel na una nang namataan sa Ayungin Shoal. Batay nga sa mga larawang nilabas ng naturang opisyal, noong Abril 21 ng kasalukuyang taon, ay namataan ang apat po na barko ng China at dalawang Brigade Hull inflatable boat ng China na nangungulekta daw ng water sample sa may layong 1 kilometro mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bilang tugon naman nag-deploy ang BRP Sierra Madre ng dalawang inflatable boat para i-monitor ang aktibidad at palayasin ang mga ito sa naturang mga lugar na nasasakupan ng teritoryo ng Pilipinas. Kasunod dito ay agad namang nilisan ng mga bangka ng China ang naturang lugar na walang naganap na anumang untoward incident. Samantala muling iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian itong kanyang panukalang revised Magna Carta for public school teacher. Ito ang Senate Bill number 2493 upang itaguin nga itong kapakanan ng mga guro dito sa ating bansa. Ang pahayag ng Senador ay kasabay na rin ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw yan. Layo ng naturang panukala. Ibor di madayon baga itong 100 sir. Ito madayon no. Ito madayon itong 100. Educational benefits at long due pay sa mga guro. Nakasabi nito ang mga kondisyon sa pagbibigayan ng special hardship allowances. Pinaiintindi na kriteria sa sahod at ang proteksyon sige, mula sa out of Okay ra ka dia? o dagdag gastos ito. Nakasaad din sa panukalang batas na kung anong sahod, benepisyo at mga kondisyon sa trabaho
ay nakukuha ng entry-level teachers ay makukuha din ng mga probationary teachers. Ipagmamawal rin ng Buyag daw, ito libro. ang pamimigay ng non-teaching tasks sa mga Si libro, libro din ba? Nga naman. Second Congressional Commission Yung tangag mga on kuwan ba, Education bidong binuag eh. na isinasagawa Nahinuktok ng na si mga Lolo Bro ninyo. paaralan. Ang karagdagan Isa may kuan ay. Lakers, tagak naman. Gada sa kuan ron duwa. Kuan mga pag-um ng kuan ron. Ang Lakers og kining Lakers og Golden State Warriors kinatagak naman. Police ang Columbia Phoenix University sa New York nitong gabi. Na i-boycott ang mga kumpanya at individual na may Bantayan na, no? kaugnayan sa Israel sa gitna na rin yan ng gyera nito sa Gaza. Samantala, Hindi siya nasa dalawang praktisanan nga. bagyo, ito nga posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay State Weather Bureau Specialist Rhea Torres, Kumuliko ta diri mo ana ta dito. Asa? Kani? Ani ta muliko? Oo. Gawas gyapon ni siya ato. Gawas yapon siya no. Naturang bagyo at kapag ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ipinaliwanag ni Torres na sa unang senaryo, posibleng tahakin ito ang ilang parte Mindanao, pag yun. ng Eastern Visayas, Region de Maroca at ilang parte ng Calabarzon bago ito tumulak patungo yan sa may West Philippine Sea at tuluyan ng lumabas ng bansa. Subalit sa ngayon ay wala pang namomonitor ang State Weather Bureau na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo na posibleng Ano na siya? makapekto sa bansa. Dala na. Samantala, ipiniliwanag din ni Torres na batay sa satellite image na nanatiling mainit at malinsangan ang weather forecast sa may bahagi ng Luzon na may panandalian namang manakanakang mga pag-ulan. Samantala, hinimok naman ang cyber Dahil yung multi-cap ito sa kuwan lagi. Saan? Dito sa- ICC ang Kongreso na pabilisin ang pagpasa Sa kuwan, Lapu-Lapu nga. Sa isang panayam, Ah, sinabi ni sa CICC karga o lingkuranan. Alexander Ikaw ka Ramos drive. Oo. na ang utan niya raw na hihilingin sa Kongreso ay pabilisin ang Kuwan to, manual nga, pagpasa ng multi-cab. batas na Oo, manual. mag-regulate sa deepfake. Anya, ito ay isang worldwide problem at mahihirapan umano ang ating bansa na panagutin ang mga Ikaw gamay, nasa dito dahil wala Magani. pa namang batas ang bansa para dito. Ayon din kay Ramos, may 3 hanggang sa 4 na panukalang batas na magre-regulate sa artificial intelligence ang nakabinbin ngayon sa Kongreso. Ipinaliwanag din nito na mabilis lumalago ang teknolohiya kaya dapat umano makagawa ng paraan ng Kongreso na mapabilis din ang pagpasa ng batas para makasabay sa trends ng teknolohiya. Kasabay nito, pinaalalahanan ni Ramos ang publiko na maging observant sa mga mapapanood sa social media dahil hindi raw lahat ng nakikita rito ay totoo. Kung matatandaan nga, kumalat online ang fake video clip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Samantala, libo-libong job seekers ang inaasang dadagsa sa isinagawang mega job fair ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay ngayong araw yan bilang pakikiisa na sa ika-122 araw ng paggawa ngayong araw, Mayo 1 ng kasalukuyang taon. Dahil nga sa matiniginip ng panahon, minabuti ng lokal na pamahalaan ang isagawa na itong job fair dyan sa may isang kilalang mall upang muling malantad sa panganib. Kaya itong mga job seekers dulot yan ang matinding init ng panahon lalo na sa lungsod. Isa sa mga binabantayan dahil yan sa mataas na heat index. Pinatitiyak din ni Mayor Imelda Calixto na mayroong sapat na ventilasyon at malamig ang lugar na pagdarusan ng
Pirmahan na, no? Yan lang to eh. Kanilabutan yung mga requirements sa Social Security System, pag-ibig, DIR, MPD, NBI, PCI at Philippine PSA at Ulat sa Ogwan. Ministro ni Benjo Basas, Chairman ng Teachers Dignity Coalition, ang binitawang pahayag ng ahensya na may salary increase na 2 to 8% per employee sa unang quarter ng kasalukuyang taon. Matatandaan ang muling nanawagan din ng Alliance of Concerned Teachers para sa taas sahod na hinihilo ang gobyerno na itaas sa 50,000 pesos ang entry level na sweldo ng mga guro. Sa mga paboritong paaralan, ang mga entry level na guro ay tumatanggap ng minimum na 27,000 pesos buwan-buwan. Batay sa Salary Standardization Law, ang kinikita naman ng 93% ng kabuuang teaching personnel ng Department of Education ay mababa sa 33%. So guys, halidi man ron, suroy-suroy sa ta. Suroy-suroy sa ta. Ano na ba? Kung meron man, dahil sabi nyo, 2 to 8% magkano? Pangatlo, kung meron man, 2 to 8% yan, sino makakakuha ng 2%, ng 3%, 4%, 5%, 8%? Pangatlong tanong natin kailan? Diba sabi nyo, Nindot nila ay, ipamasura ro, kay first quarter, no? Why gubot ang dalan? Magkamali doon eh, no? Dahil nasa tayo ng indeed there will be no an increase in the salaries. Andre didi na no? Diri. Asa itong kuhaan nga ni? Department of Education na suportahan Kalimut ang mo ato. panukalang agad na ibalik ang old school calendar. Iminungkahi ng Teachers Dignity Coalition na dapat Dari day. Sakto day. Muna kung gingo gani ba? 2024 to 2025 Ang nanakam dia. para Dire? madali ang Oo. paglipat sa June 2025 school opening. Nakakam dia media. Ta. Paano? Kurak-kurak. May 16, 2025 na una nang iminungkahi ng Teachers Dignity Coalition na tapusin ang school year sa April 11, 2025 na sumasakaw naman sa 174 days ng pasukan. Alam na yung ating proposal halos yung inadapt ng DepEd eh. Mas maganda pa nga yung sa DepEd kasi sa atin up to April 11. No? April 11, 174 days. Alam nyo ginawa ng DepEd, 165 days na. Yung school year 2024-2025. Para sa Bongo Network News, Bongo Kenny Cordero ng ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bongo Radio Philippines. Basta Radio, Bongo. Samantala kasabay po ng paggunita ngayong araw ng Labor Day ay nag-allocate ng mahigit 4,000 na trabaho ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan po yan ng kanilang jobs fair ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Migrant Workers Kunya na lang mamaster ko. Kaya na terasan. hina naman ng Pirmahan sa tanong kuhan. kontra sa dolyar ang nagpabilis ng pagmahal ng mga bilihin. Pero maaari umano itong maapektuhan ng pagbaba naman ng presyo ng isda, gulay, prutas at kuryente. Itong nakalipas naman na buwan ng Marso, bahagyang tumaas sa 3.7% ang inflation mula sa 3.4% na naitala noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy silang nakabantay sa inflation at paglago ng ating ekonomiya para umalalay kung kinakailangan. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Chester Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. City, lalapit sa apektuhan ng tagtuyot at dulot ng El Nino phenomenon. Sa
Pareho ng Bomba Radio Iloilo kay Miss Donna Magno, head ng Iloilo City Disaster Reduction and Management Office. Sinabi nito na sinimula na ang pagrarasyon ng libreng inuming tubig mula sa Bomba Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kabuang 10,000 cubic meters o 10 million liters ng inuming tubig ang ipamimigay mula sa planta ng Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa barangay ng Araw, maliban lamang sa protesta at karawan na isinagawa ng progresibong grupo laban sa Jeepney Modernization Program sa Denver. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga extrajudicial killings umano sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, bunsod ng politika o personal lamang na alam natin ang pumunta sa mga ng Radyo Tagupa. Kinakailangan makipag-ugnayan ng International Criminal Court o ICC sa mga law enforcement agency ng Pilipinas. Ito ang ani ni Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional lawyer, ang posisyon ng Department of Justice kaugnay sa pagsuporta ng Senado sa pahayag ng ahensya na kakasuhan ng mga tauhan ng gobyerno na makikipag-ugnayan sa nasabing korte. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi nito na ang kanyang nakikitang tindig ng Department of Justice ay dahil nananaig na legal justice system sa bansa at ito ay gumagana pa kaya naman walang anumang pangangailangan na makialam pa ang International Criminal Court. Aniya na sa oras kasi na makipag-ugnayan ang sino man na may kaugnayan o pagkakasangkot sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon ay mapapatawan ng kaparusahan at maaari silang mawalan ng trabaho. Saad pa nito na dahil sa kasong administratibo, ang binabanggit ng Department of Justice ay wala nang pipigil sa mga ito na makipagtulungan sa korte lalo na kung retirado na sila. Gayunpaman, dahil retirado na sila ay wala rin silang access sa Department of Justice at pambansang pulisya, kaya naman ay malabong makakuha pa sila ng dokumento o mga ebidensya na susuporta sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaya pag meron iyan na possession na nangyayari, hindi na kailangan na makikipag-cooperate pa sila in their official capacity Kaya de. sa ICC. Kaya de. Pero definitely, Ano, hindi ang kaya. DOJ, sila Basta Radio, Bombo! At sa Bombo at Chester Nation, bago po itong ating orasyon birat at nais namin kayong muling Okay na. imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan. Ito hong ato dito sa motor, no? fully digitalized Kalimot ko ba? AM at Motor, eh. para ho sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang
ng impormasyon, ay ugaliin mo natin at tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At ang Bombo Radio Philippines ho ay available din sa iba't ibang platform ng social media. Kabilang mo dyan ang Facebook, ang TikTok at maging ang YouTube. At kung hindi po kayo naka-follow at naka-like sa aming Facebook page, sa aming mga TikTok account at mga YouTube channels, ay patuloy kayo na mag-follow upang maging updated po kayo sa mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At sa mga kababayan naman natin na nandaan sa bahagi ng Luzon, partikular na itong ating mga kababayan na mga Ilocano, mayroon tayong istasyon dyan. Ito ay ang Bombo Radio Kawayan at maging ang Bombo. Sa atin naman ho ang mga at tagapakinig, meron din tayong istasyon para ho sa ating mga kababayan, mga Pangasinense, dyan naman sa may Dagupan City. At manatili rin mo kayong mag-follow sa kanilang mga social media accounts. At sa ating mga kababayan na mga Bicolano, syempre, nariyan pa rin ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tuligaraw at sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Bigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kabombo po namin dyan sa Bicol Region, maaari niyo pong tutukan naman ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, sa gitna nga po ng napakainit na panahon na ating pong nararanasan sa ating bansa, inaanyayahan po namin kayong samahan kami na manalangin ng orasyon perata for rain due to the dry spell caused by El Nino. Most gracious and most merciful God, Creator, Source and Giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live.